everyone, what is up? It's your boy, the God Gamer himself, Harriet. And yes, it's Tuesday, and you know what that means. It's now time for our bold review dito sa Taboo Tuesdays only on Harriet. And this is the program where I give you the bold, the whole bold, and nothing but the bold. And on this episode, we will be doing a new format. I am introducing the format of peak or week. So, imbes na tier list, we are going to scrap that altogether and we are introducing this new format, peak or week, para sa simplicity and the fact that I have not updated the tier list in like 3 months, and it's April, guys. Happy April Fool's Day. Reminder lang na wag tayong manloko ng mga taong marangal na nagtatrabaho. So anyway, we are going to be reviewing, and speaking of marangal na nagtatrabaho, we are going to be reviewing Habal. This is the latest BMX movie starring JD Aguas, Athena Red, uh, John Mark Marsha, and Karen Lopez, and Queenie De Mesa. Ayun. So, ang kwento nitong Habal ay tungkol kay Danilo. Isa siyang rider na nagtatrabaho sa habal-habal. Okay? Yung habal-habal, di ba, yung mga rider na yung mga nasa sa mga gilid ng kalsada, they are the ones na hindi nagtatanggap na ng booking basta-basta. Wala silang parang they're like the jeepneys ng mga motorsiklo. They don't accept any booking gamit ang kanilang rider apps. It's like an impromptu booking style. Yun yung masasabi ko. Yun yung my definition of habal-habal. So, ito ay trabaho ni Danilo, isang virgin. At kamukha niya si Malupiton. Alam ko si Malupiton nasa Viva Max na. Ayun. Kung sakali na makikita niyo si Malupiton sa Viva Max, say hi na lang kayo. Pero, yun. Si Danilo ay may mga roommates. Si Tyrone, si Marco, saka si Alvin. Si Marco, saka alam ko, isa dito, pinsan niya. Di ko alam kung sino. Si Alvin ata yung pinsan niya. Isa kaibigan ni Tyrone, si Marco. Kasi Tyrone yung parang, yung tumitira ka sa isang pokpok sa opisya ng pelikula na to. So, siya ay yung medyo sexually active. At si Danilo naman ay yung virgin. Walang karanasan sa pagtatalik. Sinabi ko yon yung detalye na yon kasi medyo mahalaga to sa ending. Okay? Si Tyrone, tinutokso niya palagi si Danilo na birhen, na hindi marunong magtalik, walang experience, at kinukonsinti naman siya nito ng kanyang sariling pinsan. At hindi mo naman maano kasi ang pinsan niya medyo pure heart. Yun yung nakikita ko kay Danilo, medyo pure hearted siya pagdating sa kanyang mga emosyon. Okay? At malalaman naman natin bakit naging but pure-hearted siya later on in this movie. Okay. So, si Malupiton, naghabal, tapos meron siyang naging customer, si Athena Red, or pangalan niya ay Erica. Si Erica, may best friend ang pangalan ay Lara. Si Erica ay ginagampanan ni Athena Red. Si Lara ay ginagampanan ni Karen Lopez. Mga bagong pangalan to. Karen Lopez, isa ata si Queenie. Pero ito ay binosohan ni Danilo Malupiton habang nagtatalik yung dalawa na to sa kanilang booking destination ni Erica. At dito nagkaroon ng insight si Danilo kung ano ang pagtatalik. Kung si Danilo, nadatnan niya si Sugar, yung prostitute na tinitira ni Tyrone sa simula ng pelikula as an offering, as a gift. So, pinirsa ni Sugar yung sarili niya
kay Danilo, pero ayaw ni Danilo talaga. At dumating na sa, ayun, malit na pali si Danilo. Inalap, dahil medyo close na sila ni Erica, kasi nagustuhan natin ni Erica pag mabait ni Danilo, nagkaroon siya ng contact. Doon ako yung contact number ni Erica at napapasan niya sa incident na nangyari kasama niya si Sugar na makipagkita sila ni Erica. Ayun. So si Erica nakipagkita na at doon dinala niya ni Erica si Danilo sa isang liblib na lugar at sila ay nagtalik. At ito ang first experience ni Danilo sa sex. So, umuwi siya, saya, iting tagumpay. The next day, tumanggap ng booking si Danilo kay Erica. Pinakilala naman ni Erica si Danilo kay Lara. Si Lara ay yung kanyang best friend since college. Okay? At nalaman natin yung backstory. Si Lara ay may live-in. Si Erica ay may asawa. Okay. When it comes to this, nagkaroon tayo ng mga eksena kasama Danilo sa Lara, threesome. At dito nagkaroon ng evolution sa karakter ni Danilo. Pinagmamalaki niya na nakipagtali na sa babae sa kanyang mga kaibigan. Si Tyrone, ando sa background, timatangi kasi feel niya si Danilo, nagkikwentong barbero lang para maging mas, parang yung gusto niya matulog maangas siya. Yun. You can blame naman kasi yung karakter ni Danilo, medyo incel, medyo, PLM siya eh. Medyo siya eh. Ayun. Sa mga palad, naranasan ni Danilo yung pinaka-forbidden rule sa pagtatali. At ito ay ang ma-in love. So, despite na si Erica ay may asawa at si Danilo naman ay single at si Lara may kalibin, napag-isipan ni Danilo iamin yung feelings niya sa pag-uudyok na rin ng kanyang pinsan. Umamin, so after makipag-threesome si Danilo, Lara at Erica, pinento ni Danilo na yun nga, nagkagusto siya. Si Lara, objected naman, ayaw niya kasi it will just only complicate yung situation na nandun sila. So, good. And, yun, nag-invest na maging masasarap ang pagtatali nila kasi, yun nga, nag-amin na ng feelings, medyo nagkalapat yung posisyon nila sa isa't isa, sa yung pananaw nila sa pakikipagtalik. And, what happened actually here is very frustrating kasi umuwi si Danilo, tama si Erica, ito na pala yung huling hapal ni Erica kay Danilo. Nakita natin bigla na may tumawag kay Erica sa malayo at ito ay si Tyrone. Nalaman natin bigla na si Tyrone ang asawa ni Erica. At dahil doon, pinagbubugbog ni Tyrone si Danilo sa kanilang dormitory. Tapos bigla na lang bigla lang hinalikan ni Tyrone si Danilo. At nagtalik yung dalawang lalaki. Yun yung plot twist na ko. So yung pagiging manyak ni Tyrone is more on manyak si Tyrone, di ba? So manyak kasi si Tyrone eh. Yun yung masasabi ko dito eh. And sa pagiging manyak ni Tyrone, naging udyok ito ng pagbabakla niya kay Danilo. Ayaw palabasin ni Danilo sa korte ang nangyari at pinangako niya na if makakalabas ito, papatayin niya si Danilo. And yeah, this is how the movie Hapal ends. Wala tayong clear outcome sa nangyari kay Miss Erica. Wala tayong clear outcome na nangyari kay Danilo after kasi sumakay lang siya sa motor, tinuloy lang yung paghahabol. Wala tayong clear outcome kay Tyrone. Assume ko na pinatay ni Tyrone si Erica pero hindi ko rin masabi. So, not sure. Bakit tong ending? Okay na sana yung kwento, di ba?
Okay sa akin yung kwento, pero di ko trip yung ending. I think, pag nag, sana kinumit na lang nila yung pagiging single ni Danilo, to be honest, kasi I think, yung pagiging single ni Danilo is like ang unique BMX plot point, di ba? Na what if yung main protagonist hindi mahilig sa pakikipagtalik. Ano yung itsura ng Viva Max ng isang Viva Max movie. Pero yun, hindi pinandigyan. Okay naman yung pelikula, pero yeah. So para sa akin, ang pelikulang ito, peak or weak, para sa akin ang habal it's pretty weak. Yeah, it's leaning towards weak to the borderline ng pagiging peak. Pero dahil flat yung ending, medyo na turn off ako sa nangyari. Okay? So peak or weak, I'm going to give this movie weak. Okay? So, happy April Fool's Day, everyone. So, sa Friday ata, Puri for Rent. Yeah. So, check nyo na lang yung pagiging content ko this Friday sa review, Puri for Rent. At ako ay may deployment pa mamayang alas 5. So, this is why the review is pretty much rushed. Pero, ayun. We can discuss this after my deployment. We can discuss the roadmap of my meeting, of my content sa Sabado. Yun. Thank you. This is the Bold, the whole Bold, and nothing but the Bold. Thank you for watching. This is your boy, the God Gamer. Goodbye and good night. Bang!